OFWs, labi na mga Iliganon o mga Mindanaonon, naminaw pagkakaroon. Mariel Bumiliano sa Australia, Roland Mariquet sa Melville, Iraq. Of course, Ernesto Cantero, Saudi Arabia. Chris Villaroya sa Kingdom of Saudi Arabia. Tanan-tanan ninyo diha, sorry ha, dili nato hisgutan din nato ma-mention ang tanangalan kay piki kay itong panahon, basta tanan nga naminaw kanato nga mga Iligano ug Mindanao noon via audio video live streaming sa Ustream. Kung gusto mong mo-greet sa inyong mga kuan, diya lang, post lang diya sa internet, no? Madungog kita worldwide. Good morning ninyong tanan. May buntag mga higala o karon, kumusta man ang 2.5 long weekend. Kumusta man ang atong Todos Los Santos o kumusta man ang atong kalag-kalag kagahapon. Balik ta, walay halidira na, balik ta, get back to work. May buntag kaninyong tanan ang get back to the issues alang sa kasulbaran. So naghimo tag issue dire, wala ta man daot, wala ta man tigaw, no? Ang atong tuyo kung naghisgot man tag issue alang sa kasulbaran ni ining tanan. Okay. Nakapending pa ang mga issue kalambigit sa concern sa atong mga sendong victims. Ilabi na kining mga nag-angkon lang di ay, labi na mga Red Cross houses nato, no? Wala pa may makaschedule anytime makalugar na gid tingali ni Housing and Resettlement Office Head Ray Roque nga muduaw diha sa Red Cross hinaplanon. Muduaw ni sa uban nga mga Red Cross areas, mga provisional shelter ba ning uban nga dili ilahang mga yuta sama aning nasa Lianes property. Kinahanglan dunay interventions ani ang gobyerno kay matud pa ni Mr. Ray Roque kining maong mga kahimtang din provisional lang ang gihatag, temporary lang mga shelter, dili ang ilang yuta, maka-avail pa kini sila sa core shelter nga mahatagan din sila yuta, mahatagan din sila ilang balay gikan sa pundo sa kagamhanan. Now karon daghan na mga pangutana sama panalitan sa Caritas diha, sila Shirley Alimurin, sila Kunsing Ariula, tanan dihang mga miyembros Bantay Justisya dihang uban sa Caritas diha Aperto Minubo o kining amo kay kuan man pud ni makadawat man pud ni nga kining amo provisional man pud ni among shelter unsa may issue, unsa may status ni ini atong ipadayon na hulat-hulat lang mo gamay ha kinaatay mga urgent issues nga kinahanglang padayon, kinahanglang hisgutan nato sama ni ining pag-resign sa duha ka mga opisyalis nga mao ang nagdumala sa Committee on Laws, Rules and Good Government. Kining committee ba sa balaod sa mga pamaagi ug maayong pangagamhanan diha sa kagamhanan, lokal nga kagamhanan sa Iligan tungod ni ining issue lagi sa kaso nga gipangkasuhan kining upat ka mga kagawad sa Kiwalan nga mihimo lang sa insakto sa ilang gituhuan nga insakto subay sa balaod base sa ilang gahom sa wala pag-uyon sa appointment nga himo sa ilang kapitan ni si Kapitan Tony Abiul sa usa ka tresurero nga ilang nahibaw-an ug niangkon nga nakasa sa panudlanan diha sa Treasurers Barangay. Sila pa karon ang gikasuhan ha, mga tao naghimog tarong gikasuhan. Unya ang unang mihusay sa kaso ang chairman sa Committee on Laws sa Sanggunian base ni sa atong datos nga nakuha ha. Wala kayo ni-wave man si entubagod si Konsehal Fred Busico and open kung mausap ang iyang panghuna-huna mutubag siya. Unya ang abogado mismo sa nagkaso kanila nga nambugos nga pauyunan ang iyang appointment sa Sangguniang Barangay Kiwalan, si Kapitan Tony Abiul, ang iyang abogado mismo ang chairman sa Committee on Rules, Laws and Good Government, si Councilor Fred Busico. Sumbong ning upat ka mga kagawad Grace Katubig, kagawad Edmundo Largo, kagawad Ayan Kaliba, and kagawad Joseph Abadias. Sa una palang paghusay kanila gihulga na sila ni Attorney Councilor Fred Busico nga mga wala sa katungdanan ilisan kunog taga-Usamis, nakasakit kay sila sa ngatanan. Unya ilang napalgan na kumpirma nila sa mga papilis nga di ay tinuod gyud nga na-involved na lambigit abogado si Konsehal Fred Busico sa ilang kaatbang. Imagine ang naghusay nimo abogados because ilang gipa-inhibit nag-motion kuno sila for inhibition.
Unya, gracefully, of course, minhibit, no, human sa mga lalis, minhibit si Councilor Fred Busico. Apan wala sila masayod nga, bisan rin nag-inhibit na si Councilor Fred Busico, nahibawaan kini karon siya, nag-influence, kanunay siyang naglabi para makumbikto gayud kining upat ka mga kagawad in favor of his client, nga si, alleged client, ha? Nga si Kapitan Tony Alon. Maong sabihan ni Puli, excuse me, sabihan ni Puli, I'm sorry, Kapitan Tony Alon, I'm sorry, ha? Kuan gini, mingaw magugong Bantay Justisya Vice President sa Luinab, si Mr. Ruben Abiol, atong amigo, Kapitan Tony Alon. Okay? So, ang nagtabo, ni Puli, pagka chairman, nagdumala sa hearing si Councilor Bong Abragan nga mao ang vice chairman. Okay, minhibit lang siya. He remains to be, si Councilor Fred Busico remains to be the chairman of the Committee on Laws, Good Government. Upon for purposes of resolving and trying that administrative case, ang si Councilor Bong Abragan mo ang mihiring. Now karon naglabi di ay kuno. Unya doon na di ay kasabutan kining tanan, kining 13 kuno silang tanan, apil si Council, apil of course si Vice Mayor Rudy Marso, nga konbiktohon, ikonbikto kining upat ka mga kagawad, nga kansang ihimo lagi, wala sila muhuyon kay nabuwang pagkaluoy in taong skiwalan, kung ipadayon pa kining treasurer rehas kang kurakuta man eh. Text ko kasi nga ang treasurer do, wag ini mga lamet, nganla na to kay in fairness pod niya aron makatubag po taon siya pod, no. Namo ingon lang pod ang mga tao kurakuta pod ang treasurero sa kiwalan niya katubag, nganli ko na try kog cell number ko atong tawagan pod ni. Di po ta makatingog ben tanan dinhi. Unya, naglaom di ay si Councilor Fred Busico na tumanon kadto. Nag-voting sila. Of course, this is confidential. Hangtod karon confidential ni. Wala pa gid ma-release. Ang bugtong nasayod ani sa ilang mga buto ang tagsa-tagsara ka mga kagawad sa atong syudad. O of course, ang mahimong dunay access ni kuniyang abrihan ang ilang mga buto si Councilor Bong Abragan ra, ang chairman sa Committee on Laws, no, ang presiding officer nga co-chairman. Unya karon ni atong miaging semana, gibutyag ni Councilor Fred Busico sa laing programa, suko kay siya sa tulo ka mga kagawad nga nagbudhi og nagtraidor kaniya sa ilang saad nga konbiktohon kining upat tulo ka mga kagawad nga mipalag, wa na motuo kuno kaniya kay tungod lang kay sa iyang pangidaron kuno, wa na siyang tuo dinhi nagsugod ang isyu ni ining tanan. Unya ang mga pangutana ani ngano mo pud nahibaw ani kinsa may gabutyag ani daghan kay tulubagon si Councilor Bong Abragan pud ani nag-resign sila. Mi-resign si Councilor Fred Busico, din ako kapoy na kay singatan wa na mutuo na to, wa na mutuo Committee on Laws ko ako mutuo gyud mo nako kay ako ang malaod bitaw Committee on Laws ko kuno siya ngano di mo kuno mutuo. Unya misulod pug resign si Councilor Bong Abragan. Kumusta nang kaso ingon siya akong gilabay tos DLG. Ato ipaklaro rin ni Councilor Bong Abragan, nagkasabot ni adtong diaging Sabado nga karon na aman siya hearing gud sa Cagayan de Oro, ugma daw kuno. Okay kaayo, no? Atong hulaton si Councilor Bong Abragan kay daghan tagpaninglonon ang SAL-Inday gisaad niya to pila na ka mga Lunes. Daghan tagpaninglonon ni Councilor Bong Abragan ang SAL-N. Lunes, nadawat mo ang akong request. Text ko no palihog ang ngalan sa tresurero kay mahimong matawagan po nato sa kiwalan kinsa guning giingon nga naisa na tresurero nagtamper nagpalsipay kuno palsipikado ang record atong patubagon po in fairness po, no, in fairness kaniya. Ang tingog sa iligan nagpasalamat sa Shell Corporation, GS Construction and Manpower Services. Salamat usab sa Reds Beach Resort sa Santa Filomena, Iligan City under new management. Dugang pasalamat ngadto sa Joseph's and John's Barber and Beauty Shop sa inyong pagpaanyag ug pagpagwapo dinhi lang sa Joseph's and John's Barber Shop kilid sa St. Michael's Cathedral. Mga pasalamat sa suporta ni Attorney Ed Prospero ug ni Attorney Zaldi Lim, ang presidente sa Integrated Barber Philippines sa Iligan City Chapter. Salamat usab sa suporta sa Tapeless Recordings, Audio and Lighting Services para sa inyong mga panghinanglanon sa professional audio and lighting equipment, sa inyong parties o concerts.
Duawa lang ang tapeless recordings, audio and lighting services. Di pa nag-iya ginumala ni Mr. Cesar Padilla. Attorney Ver Kimco, ang Tingog sa Iligan. Tingog sa Iligan! Salamat kayo sa GLC Construction and Manpower Services. Salamat usab kaayo Crisca Garments diya sa New Frontier Subdivision pinaagi ni Engineer Simbic Fernandez Campilan. Mao ni ang istorya pagkakaron. Unsa na ang manghitabo sa atong sangguniang panglungsod nga nang resign ang duha. Unsa ni manghitabo ka ang kaso kuno karon murag way klaro kanus decided na nila pero unsaon pag-promulgate adto? Unsaon paghimo sa desisyon? Murag galisod gyud punon sila himog desisyon ani kay gaatan kuno si Attorney Benedictus kay kung moingon kuno tinuod gyud nga guilty gyud sa ato pa iya din pangkasuhan kuno abot lang ato pong tawagan ni Attorney Benedictus pangkasuhan niya ni tanang mga konsehalis hasta si Vice Mayor Rudy Marso kay unsa man din kalaking hada ini inyong gipakasala Lingon mong sad-an, nakasala na ining mga kagawad nga mihimo ra sa inyong gibuhat nga wala ninyo pag-uyo nako nga wa man koy sa kining gihimo aning mga kagawad skiwala naghimo ra man lang matarong inyong gipakasala ako si Rehencia nga naghimo og appointment nga wa koy sa wa ninyo wa mo mauyon wa mo sa gihulat lang kuno ng desisyon ni Attorney sumala sa taho nga atong nadawat ipa-confirm nato na kay mo kaso gyud kuno madugangan ang kaso sa ombudsman aning atong mga miyembro sa gunian. Katinuod lang is a very bad precedent kung may tabo na pero I don't think mga moabot sila na nga punto. Sa asa makahambalaura nila ni punita nga maghimo na nung tinarong ang musunod na nung balaod mauna-una makonbikto. Nga maura ba kana ang ilang gihimo nga gisundog lang sa mga kagawad sa kiwalan. Perting katawanan na gini. I think that's the most stupid decision of a quasi-administrative body kung mahitabo yun ang desisyon na makumpirmar na yun ang pagkakatawanan og stupid nining maong institusyon kung tinuod bang galing ni kaya daghang kaduda nga pertigid kakalay ni nga institusyon wa di mga klaro nang dili ang institusyon na kining pagkakaron kining namunuan ani kining nangapili ato sa gunuhan puwera de los buenos kinapay mga buenos diha perti ka mga kalay-kalay gyud wa ni gyud kailag balaod ang ilang nailan ug asa na lang sila asa na lang sila makapabor, asa na lang sila makakwarta, di ba? Hasta in taon ang simbahan, gi-appeal pa to, gipatulan pas kaso, pinaagi sa ilang usab nga tao, di ba? Kay matud pa, wala mo agis proseso. Mi-appeal lang din ang diocese in town. Mihatag pagyuta, mihatag pag 40,000 kada balay, aron mo dako, mugwapo ang balay. Gikasuhan pa yun. Wala mo agis proseso. Ang ilang proseso kuno bidding. Ang proseso nila, lahi na ilang proseso. Kanang kuno kanang naiimo, naiako, mo na ang proseso. Mo na gusto nilang proseso, di ka mo agi ng proseso. Kasuhan ka ba? Matupas mga taho. Atong klaruho ni. Mohari ang dautan, kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa Iligan. Tingog sa Iligan. Laing tubagunon ni Councilor Bong Abragan ugma nagsabot na nga motingog ni siya ugma kining issue nga gibat-bat ni Kagawad Edmundo Lardo nga matud pa duna sila very reliable information nga ang gadawat sa kaso naghimo sa mga pleadings ni ining kaso nga kasakabao ang iyang anak nga abogado usab no bago pa ni nga si Attorney Abragan Jr. Si Kuan I forgot the first name, no? Maayo kay nga bata, no? I don't believe mo abot po ana nga punto tingali. That's very unethical, no? Patubagan na to sila. In fairness to them, kay lisod po na ang imong amahan chairman sa committee. Unya, ikaw mo yung abogado to speak as klaruho na to. Napatubagon po na to kung tinuod ba ni Odili sila, no? Ato di ang tawagan karon, klaruho na to. Itawagan na to si Iligan DILG Director Emilio Rana. Patubago na itong tanan kay akto nakita murag na man yung problema tingali supervision. The DILG representing the office of the president is the supervisor of all of the local government units including the barangay. Nahibaw na ito nga miduol man dahil DILG sila. Unya unsa may nahimo sa DILG nga nung miabot man ani nga punto nga perti kakatawanan nga dako. Unsa may sa nahimo sa DILG ani sa Iligan?
Unya nahibaw-an na lang nag-i-endorse pa kuno niya kung sa kini katinuod para makaban dito sa Bureau of Treasury. Atong ginatawagan karon ang number ni Emilio Rana. Rich man. Sige. Tay mahimo ana basin ugma. Labol na si kuan kining DILG Director Rana. Tubagon mo ni Mr. Rana, tubagan eh. Pagkatinuod kung naalay tarong nga DILG Director sa usa ka LGU, dili gyud mo abot og mga problema. Oy pila ra pag istorya like for anang eksampula kana karong nangitabo sa Kiwalan. Klaro man ang tinunto og binuang kanang gihimos kapitan nga ipamugos ang iyang appointment kay klaro man na sa balaod nga dili pwede ipamugos imong appointment because the majority of the sangguni ang barangay has the prerogative either to confirm or not to confirm any appointment or expulsion. That is affirmed by the Supreme Court in the case of Ocol versus Alquisula. Kaso pa na din sa tubod nga nahimong nasudnon karon nga jurisprudence. Pila pag-istorya nimo nga kapitan ay palabi ana sa imong gibati ay ipaubos ang garbo pangitag laing maapon kadaghang may laki ng barangay Kiwalan di ka kakita diha ana ra ka simple pero kung ikonsinti nimo ning tinunto di ka mulihok medyo questionable po ang imong pagka opisyal labi na DILG imo man ang trabaho ug maabot ana nga punto nga wa kay gihimo medyo mag-question na po ang imong mga tao niya. Kini ko mga DILG director, they are supposed to be career employees. Dili na sila dapat maapektahan sa politika. Kay career man, di man mawala. Sunod human sa, kung naay eleksyon, career man mapapahawa naman yung naisa. Unya, kining iyang klaro na omission nga wa sa inahimo, pagkata kung saan yun, pagkata kung tinuod man ugaling kini. Atong tawagan, usap rin. Ang tingog sa Iligan nagpasalamat sa Inshallah Marketing Corporation, GS Construction and Manpower Services. Salamat usab sa Reds Beach Resort sa Santa Filomena, Iligan City under new management. Dugang pasalamat ngadto sa Joseph's and John's Barber and Beauty Shop sa inyong pagpaanyag ug pagpagwapo dinhilang sa Joseph's and John's Barber Shop kilid sa St. Michael's Cathedral. Mga pasalamat sa suporta ni Attorney Ed Prospero o ni Attorney Zaldi Lim, ang presidente sa Integrated Barbara Philippines sa Iligan City Chapter. Salamat usab sa suporta sa Tapeless Recordings, Audio and Lighting Services para sa inyong mga panghinanglanon sa professional audio and lighting equipment. Sa inyong parties o concerts, duawa lang ang Tapeless Recordings, Audio and Lighting Services. Di pa nag-iya ginumala ni Mr. Cesar Padilla. Attorney Ver Kimco, ang Tingog sa Iligan. Tingog sa Iligan. Murag dua-dua na po nga mutuman si Vice President Gigi Marbinay sa iyang saad nga mutunga na gid siya sa Blue Ribbon Committee kung ang Mother Committee nang mo-invite. Gi-invite na gid siya sa Mother Committee. Ingon lang yan mga spokesman, murag way klarong tunga ko. Di mim tunga na kay di ka po ito nga, na may debate. Yahay po, no? Debate na ko. Huwag na ito na, debate. Pero yahay mo gunin debate ko, kaya pwede man ka mamakak, tamas ginhawa ang debate. Wa man kay tulubagon. Ganang sa Blue Ribbon Committee, kung mamakak ka, perjury man na. No? Lumpa man ka anak, pusas man ka anak, may baong mamakak ka. Sa debate, patas anay lang nagtingog, wa man po judge. Taway mo judge, unya tanaw niya, mili tadihay ka ng di ka balo manulti, di ka balo mo debate akini kaya ang naandan ani Sakarag Hotel sa Oakwood mo rin naandan aning senadora ni si Trillanes sa kung awayon kini Trillanes wala sa una panahon ni Nili walk out ni wagi di gini ka balo mao niya akong kontrahon kaya na ko ni ladlad ay may pakita ay dami sa mga bilidad sa publiko. Anyway, naka-standby karon si Kagawad Grace Katubig, usa sa mga sinumbong nga mga miyembro sang guniang pambarangay sa Kiwalan, Iligan City. Good morning, Engineer Cindy Fernandez Campilan sa Crisca Garments. Hello, Kagawad Grace, morning. Good morning, Attorney Ver, o sa tanan na nina din sa Tingog sa Iligan, mayong buntag. Morning, sorry di ay, kaya di nato makontak. I texted him, I called him, di pa nato makontak si Mr. Emilio Rama, basin makontak na to, di nato undangan tong tawag, basin na ay makahatag landline niya. Unsa may inyong reaksyon? Labi, sa imong kabahin, atong natawagan ni atong miaging Sabado, nakasulti naman si Kagawad Edmundo Largo. Ikaw, unsa sa imong kabahin, Kagawad Grace Katubig, niining kahintang pagkakaroon nga nang resign na kining mga nang maghusay kaninyo ang chairman, no, nga nag-inhibit si Councilor Fred Busico, nag-resign po si
Councilor Bong Abragan sa komitiba unya unsa inyong gibati ani pagkakaroon nahang ang inyong kaso ug yung hangtod pagkakaroon wa kasweldo ang kiwalan ang mga empleyado. Attorney Ver, dapat unta si Attorney Fred Busico o si Sir Bong Abragan dili sila ma-resign. Kay gipili man sila sa katawhan na ilan ang serbisyuhan ng ilang pagkakonsihal. Unya karon dako ra kay sa ilang ginhawa nga mo diretso og resign kuan sa ilang mahimo nga iya gyud ning ipa-13-0 ni Fred Busico dili unta dapat. Wala ni Fred Busico nga kami igo rami ni tuwan ug nisubay sa insakto nga balaod diha sa among barangay. Okay. Hindi ko maayo nga karon ni-resign din sila sa dako kay humana nila nahimo ilang pinunto. Okay. So imo gibati tinuntog itong gihimo ni Councilor Fred Busico ug ni Bong Abragan? Yes. Oo. Attorney Pierre, sa diha pa sa among preliminary na siyara ang gahusay sa mo. Iyan ang gihusay. Councilor Busico to, wala labot ato si Councilor Bong Abragan sa preliminary hearing. Yes, sir, isa ang nagkuhan sa mo during sa preliminary, attorney. Unsa magiging? Unsa magiging? Kami kung basin daw o suspended or even removal sa mo ang giinglan siya removal. Posisyon. At tinunto man sa ang sanggunian base sa atong balaod na pwede makarelove tama na suspension. Daghang desisyon sa Supreme Court ana kung sakto kadili ka manghulga ana. Guys, good sa removal. Yes, siya basin ingon pa siya nga basin pulihan daw ni og taga-Usamis. Ang pinaka-ironical jud ya, Attorney Bear, nga naman na ang ana iyang desisyon o iyang ipamulong nga unta ang among gisulod nga libro, ang libro man na author si Attorney Fred Busico. Amo ito inyong gisunod sa inyong desisyon ang iyang libro? Yes, Attorney Bear. Asa ang punto sa iyang libro nga inyong gisunod? Hadapit ato nga page, sa ato nga punto. Katong bahin sa inyong gahon? Yes, bahin sa among gahon nga kung mag-appoint man gani ang usa ka barangay chairman, conjointly yun na, i-confirm yun na sa mga barangay kagawad. Okay. Okay. So karon unsa ba inyong pagkakaron? Unsa ba inyong gihimo diha sa kiwalan nga nahanging man ni karon dili ka sweldo ang barangay sa mga lumilihok? Sa pagkakaroon yun, Attorney Bear, wala yun may nahimo diri sa barangay Kiwalan. Tinuod na, so ako mga ilang kong sorry sa katawan sa Kiwalan. Pero isip, usa ka barangay, pero gatid yun na mo, nga dili ni mo kung naamagay anomalya sa among barangay treasurer nga si Aileen Rosicky. Aileen Rosicky di ay, sige, tawagan na to ni si Aileen Rosicky. Aileen Rosicky, no? Tawagan na to ni Ugma para po sa iyang bahin. Si Councilor Fred Busico, pagkakaroon sila na po nato hulat ugma basin makatingog po ni kay seryoso lay kay ni mga butanga councilor dapat tubagon ni mo na kay otherwise mga tao mutuo nga tinuod gyud ni no ngilan po kay ning buhata kung tinuod man og galing nan karon unsa na inyong gipaabot aning kaso nga pagkakaroon puno to asa DILG ang issue sa kaso gipasa ni Councilor Bong Abragan. Ang sulti ni Bong Abragan diya sa radio sa 7-Eleven, ingon siya nga basin daw karon na week mo gawas ang desisyon. Hangyo lang nako Sir Bong nga pagawasan na para kung naamong gali desisyon amo kaning dawaton kung unsa inyong desisyon pero amo gyud ning i-appeal kung asa namo i-appeal sa higher court kay dili man ni insakto. So kung pananglitan kami ma-remove o suspension dapat sila ma-remove pud o ma-suspend tungod sa ilang gihimo sa pagwala pagkukuha ng Attorney Benedictus. Okay. So salamat kay ni ana kagawad Grace Katubig. Ako katong issue na itong laging Sabado nahisgutan ng good mismo public kagawad Edmundo Lardo nga ang ipagunit nga abogado ni Kapitan Alon mausab ang anak sa chairman sa presiding officer karon acting presiding officer sa inyong kuan sa investigasyon nga si Bong Abragan tinuod ni kumpirmado na ninyo? Amo pa na i-confirm kay na dungog pero amo pa na i-confirm Attorney Bear. At itawagan ko Attorney Bear unta nga si DILG ran na iyan yung pagatubagon kaya naman gidawat niya ang appointment ni sa among secretary tapos pag adto na mo sa barangay sa Bureau of Treasury na kaban naman si Aileen na unta i-appoint man siya sa among barangay chairman so isa sa checklist sa re-appointment sa isa ka official diha mauman ang resolution
confirming the appointment. Sige, so salamat kay Kagawad Grace. Ug may padayon tani atong gihulat nagkasabot naman ni Council Bong Abragan motingog sa ugma. Hopefully the younger Abragan ato pong matawagan ang kining abogado niyang anak no ugma para maklaro in fairness to them. So tanan. Salamat kay lastly lang attorney. Dako kaya mo pasalamat kami in behalf sa upat ka kagawad. Nagpasalamat mi sa tulong nagbutar og not guilty for us. Napadigay tarong mga kagawad diya sa sangguniang panglungsod. Salamat kayo Kagawad Grace. Thank you. Salamat. Thank you. Kagawad Grace Labalan Katubig. Usa sa mga upat ka mga kagawad nga gipangkasuhan sa paghimo nila matarong buhat sa pagpanalipod sa paduglanan sa barangay sa usa ka tresurero lagi sa barangay nga nakita nilang sad-an. Wala na kay panahon kay igsunan. Salamat kay sa inyong pagtubay kanang hangtod ug mapaabutan ninyo Councilor Bong Abragan ug uban atong mga konsehalis labi na ning tulo patingugon kin sa gikan tulo klaro hon tani nga matud pa ni Councilor Grace naapagigay tarong labilin. Wala na tay panahon kay igsunan. Kini na usab ang imong kauban sa hustisya si Ver Kimco. God bless and praise God. Inyong debate si Attorney Ver Kimco, ang tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Hangtod sa sunod higayon. Tingog sa iligan. Pagkadaghan sa himata nga nangandoy pang matunog kay matamis pang magdanggo sa mga dili tinuod. Ito ang DXIC